Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, may isang punong balete na sinasabing kasing tanda na ng mga alamat. Sinasabi ng matatanda na bawat dapit hapon, tila may mga bulong at huni na nanggagaling mula rito, parang awit ng isang nawawalang nilalang. Isang gabi, dumating si Mira, isang dalagang mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa balete, ngunit hindi siya naniniwala. Sa liwanag ng buwan, nagpunta siya sa punong iyon. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng hangin at huni ng kuliglig ang maririnig. Paglapit niya, may marahang awit na umalangaw-ngaw. Hindi ito tunog ng hayop o hangin, tila tinig ng isang babaeng nagdadalamati. Kinilabutan si Mira. Bakit ka nandito? Biglang wika ng tinig, malamig ngunit malungkot. Napaatras si Mira, ngunit hindi siya makaalis. Mula sa ugat ng puno, may anyong babae na nababalot ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay tila dagat ng lungkot. Matagal ko nang hinihintay ang isang makakarinig, wika ng espiritu. Ako si Susan, dating dalagang nakatakdang ikasal, ngunit pinugutan ng buhay ng selosong kasintahan sa mismong ilalim ng punong ito. Dito ako nananatili, ang huni ko'y ang sigaw ng aking puso. Nangilabot si Mira, ngunit imbes na tumakbo, mahinahon niyang tinanong, ano ang maitutulong ko? Pakawalan mo ako, bulong ng tinig. Ayalay ang isang kandila at isang dasal, upang ang huni ko'y matahimik. Kinabukasan, bumalik si Mira kasama ang mga matatanda at pari ng baryo. Nag-alay sila ng dasal at kandila sa lilim ng balete. Nang matapos, isang malamig na simoy ang dumampi, kasabay ng maamong himig na tila pasasalamat. Mula noon, wala nang nakarinig ng nakakaantig na huni sa punong balete. Ngunit sa tuwing lulubog ang araw, nananatiling misteryoso ang punong iyon, parang bantay ng isang lihim na di kailanman malilimot.